Papasok na naman ang dalawa naming mababait na baby. Araw na po. Twins. Twins. Kaya. Pero ang babait nila. Kami sa iskinitang malinis. Ayan, nakitang kita guys, ang ganda na araw. Sinag ng araw. Ganda na araw. Ayan, dapat papaarawan pa si Brielle, no? Kaso nga lang, alas 2 na natulog si Brielle, 2 AM na, 2:30 raw, kaya medyo late. Baka mamaya sumakit yung ulo niya, sayang. Tsaka ano siya, sinisipon, tsaka inuubo, kaya okay sanang paarawan. Kaso nga lang, yung tulog niya, no? Baka sumakit ulo niya. Ganda pa naman na araw guys, Painitan muna natin si Bunso, no? Mahirap na pag di pinapainitan, naapektuhan yung aircon, no? Tsaka yung makina, kailangan at least 5 minutes to 10 minutes. Kasi dati may ligaw ko yung buksan, tapos papan yung aircon, then cool na agad. Mas maganda ipagbukas yun ng sasakyan, panyo na agad, then 5 to 10 minutes, no? Tsaka nyo i-cool para yung lamig nya makahatak agad ng lamig, tsaka hindi maapektuhan yung yung aircon nya. Nasiraan na rin ako dati, kaya kailangan na mag-ingat, no? Lesson learned na lang, kasi masakit din yung pampagawa kakagawa lang, tas maya ilang araw, ilang buwan sira na naman, kaya kailangan maingat tayo, lalo na sakyan, kasi araw-araw natin ito pinasa-service sa mga bata sa school. Sa IKEA, ang ganda na araw guys, sayang si Brielle, maganda sana yung araw. Pero bukas at least walang pasok, Friday, Saturday, Sunday, 3 days, diretso gising tayo na maaga, at least wala tayong hahatid, hindi tayo may istorbo sa paghatid. Focus lang tayo kay Brielle bukas ng umaga, then try natin isama sila ng umaga bukas para magpainit pa araw, tsaka jogging na rin. Mas maganda talaga mag jogging pag umaga, at least yung araw nya tsaka yung init talagang tama-tama sa katawan natin, no? Kasi pag gabi, karaniwan kasi gabi kami nag-jogging, yung hangin niya nasisingot namin, syempre pag inhale exhale, nasisingot namin, so baka pumunta sa sipon, tsaka ubo, tsaka masakit sa lalamunan, tsaka mahirap ding tumakbo ng malakas yung hangin, nakakapos ng hininga, lalo na sa mga bata. Kaya mas maganda umaga talaga, may araw, vitamins na rin, and pampatatag na katawan. Like yan, kailangan namin ng araw, di ba Prince, para lumakas yung tuhod tsaka katawan. Yun, sa lahat ng mga papasok, no, sa trabaho tsaka sa eskwelahan, ingat na lang kayo. Panitiliin natin, galiin natin magdasal muna. Pinakamahalaga yung paggising pa lang natin is wala tayong gagawin kundi pagbangon natin is magdasal agad, magpasalamat tayo, and then humingi tayo ng wisdom kay Lord, and humingi tayo ng pag-iingat sa Kanya at pasasalamat, no? Ayun ang pinakamahalagang gawin natin bago yung kung ano gawin natin, hawak ng cellphone or what, anything. Mas maganda mag-pray muna. Ako dati paggising ko, hawak na agad ako ng cellphone, then baba na, then kung ano gagawin ko. Minsan nakakalimutan ko na mag-pray. Minsan ang nangyayari sa umaga ko, sira, then init ng ulo, hindi tayo humingi ng guidance kay Lord tsaka ng wisdom, kaya yun, ending sira yung araw mo, then init ng ulo, nandiyan sama-sama na siya. Kaya mas maganda umaga pa lang, pagising pa lang, pagmulat ng mata natin, galing natin magdasal at magpasalamat kay Lord, no? Para maganda yung natin, yung flow ng umaga, yung vibes natin, good vibes na good vibes, and then hingi tayo ng hiling sa Kanya ng prayer na habaan yung pasensya natin. Syempre kailangan yan, lalo na sa kalsada, una sa pamilya natin. Yan pala magsisimula na yung init ng ulo natin. Kaya prayer na agad, humingi tayo ng mahabang pasensya at respeto sa bawat isa. Yan ang pinakamahalaga, yan lagi ko pinagpe-pray tuwing prayer ko. Kaya sa lahat, ayun lang, idea lang, no? So sana makatulong. Ingat sa lahat, and
God bless and have a nice day, have a good day. So ayan, binuksan ko siya, kasabay ng pan is 7:25. So nakaka 9 minutes na tayo, na pa 10 minutes na kaya oras ko 7:34 and 7:35. So kinol ko na siya, ganyan lang, malakas na yan. Okay na yan. Kung mas mainit pa, di number 2 nyo. Yan lang. Dito kami sa Pania na, no? Nia NPC. Dito yung madalas nagta-traffic, no? Papasok kasi ng NIA to. Dito kakain ng oras tsaka minuto, kaya dapat lagi kaming nagpapatlang ng oras para dito. Kaya maaga kami lagi, no. Minsan nalilate din 5 minutes 10 minutes. Dito kasi nagta-traffic. Tuloy-tuloy na yan, Pania. Ayan yung papasok na NIA sa Napocor Village. Ayan. Marami itong shortcutan. Pag pumasok ka dyan, pwede kang lumabas ng Sauyo, Panobaliches, then Mindanao Avenue. Shortcutan yan din. Kaya minsan nagkaka-traffic niya kasi marami siyang malulusutan, maraming matatagusan. Pero karaniwan malawak na village to. Ayan, doon naman yung Mindanao Avenue. Ang tawagin is Banlat Road. Dito na tayo. So yun, magandang umaga sa lahat, no. Mga kadads, ito yung pinakaunang video ko na gagawin na i-upload sa YouTube, no. Sa ngayon, ngayong araw na to, YouTube naman tayo, no, para kahit papaano marami tayong ma-downloadan, ma-uploadan ng video. Ito yung first time ko mag-upload sa YouTube. Sana supportahan nyo kaming mga pamilya namin, pamilyang mababait at tahimik. Supportahan nyo kami sa mga i-upload namin na video. Sana hindi kayo magsawang manood sa video namin, and sana mapasaya namin kayo kada video namin, kada upload namin ng content namin. Ibigyan kami ni Lord lagi ng wisdom sa pagko-content. Gagawin namin lahat para mapasaya kayo, din yung kabutihan na maitutulong namin, na may share namin, sana makatulong sa pagko-content namin. So halong-halong content lang, kasi una-una mahirap talaga maging isang content creator, no? Una-una dyan yung pag-iisip mo kung ano i-content mo talaga, lalo na yung on the spot, no? On the spot ka magko-content, magbi-video, di mo alam kung ano yung sasabihin mo sa camera. Minsan utal-utal ka, minsan yung mabablanko ka, no. Siyempre na ganun pa rin naman ako. Tulad ngayon sa pagsasalita, mapapansin nyo yung mga words na binibitawan, no. So lahat naman nag-uumpisa sa umpisa para masanay, no, para matuto tayo. Hindi naman tayo magiging magaling kung hindi tayo magsisimula sa umpisa, no. Kaya kailangan tanggalin lang natin yung hiya natin, no. Bilang isang content creator, kailangan talaga hindi mahiyain. So kailangan natin tanggalin yung pagiging mahiyain natin, pagiging shy type natin. So at saka yung pagiging ma-pride natin sa itsura natin, no? Yung minsan naharap tayo sa camera, ayaw natin na itsura natin pangit, ayaw natin na itsura magulo. Kaya kailangan lagi tayong pogi, maganda. So alisin natin yun. Kung ano man yung natural na face natin, pakita natin sa mga viewers, no, sa mga followers natin, subscriber. So ayan, sana supportahan niyo po itong first video namin, at sa mga i-upload namin na susunod na video, isuportahan niyo pa rin po si Daddy Ike all around, at kasama ko po yung mga kiddos ko. Ayan, si Prince, Travis, at si Princess Ikea. So maghahatid ako ngayon sa eskwela nila. Everyday routine ko ngayon ay maghatid sa eskwela tuwing umaga, no. Siyempre wala pa tayong work ngayon, hindi pa tayo nababiyahe kasi tinutulungan natin si Mrs. mag-alaga muna sa mga bata, kasi tinubuan siya na yung tawag dito, yung eczema or yung kati-kati, na irritate yung balat niya nung nag-solar kami, nag-steam bath siya. Doon niya siguro nakuha yung pangati niya, lumabas, na irritate yung katawan niya. Hindi tayo makabiyahe ngayon, hindi tayo makapag-work, makadiskarte. Totaling focus tayo, daddy's duty tayo. Dahil nandyan din si Baby Brielle, no? Isang naalagaan namin na baby pa. Siyempre alam niyo naman pag baby
mahirap mag-alaga talaga ng baby. Pero ganun pa man, ginusto natin to at ginawa natin to. Kaya tiyagain natin, tsaka masaya. Mahirap na masaya. Mahirap syempre, nandyan yung puyat, di ka makatulog, laging nakabantay sa kanya, nakapokus ka. Then sabayan pa yan ng mga dalawang mababait namin anak. Kaya tiyaga lang, and then lalaki naman mga bata. Ang pinakamahalaga dito is sulitin natin na maliliit pa sila, no? Mas maganda sinusulit natin yung kabataan nila. Siyempre hindi natin mamalayan, binata na sila, dalaga na sila, tsaka tayo maghahabol ng pag-aaruga, paglalambing sa kanila, tas minsan lalayo na sila. So tayo pa yung magtatampo, pero tayo rin yung may mali doon kasi hindi natin sinulit yung kabataan nila. Kaya ako okay lang sa akin to, kasi sinusulit ko yung kabataan nila, no, Prince, no? Pasaway tuloy, mabait pala. Kahit mabait sila okay lang. At least madama ko, masulit namin yung kabataan nila. Kasi paglaki nila, hindi na namin sila malalaro tsaka mayayakap. Minsan, siyempre, maselan na. Ayun, tulad niyang baby ko. So yun, nandito na ako sa school ni Prince, no? Si Prince muna yung una kong laging hinahatid. Then si Ikea naman. Si Prince kasi lahat ng grade 1 dito muna. Kinder, nursery dito muna sa isang building. Si Ikea sa main building. Yan. Si Prince nga pala ayaw nang magpahatid sa akin sa taas. Gusto niya si Kuya Gert na lang daw. Nahihiya kasi. Pinapahiya ko rin siya kasi nag-iinisan kami nito lagi. Pag hinahatid ko, si Kuya Gert na lang daw. Big boy na siya kaya hindi ko nahihahatid. Kaya niya na raw yan. Yung school ni Prince. Yan. Morning. Kaya na raw ni Prince. Ayan po, ayaw na pong magpahatid sa akin. Kailangan daw. Thank you. Bye, Prince. Ganda dito, guys. So, sarap tumambay dito. Maraming puno. Minsan pag maaga akong pumupunta dito. Maaga ako sinusundo si Prince para tambay muna, relaxing, chill. Ayan, chill lang. Tapos damahin yung hangin, damahin yung nature. Kasi yung hangin na binibigay ng mga kapaligiran, lalo na yung mga puno natin, sarap sa pakiramdam. Doon ka marerelax. Kaya marerelax yung katawan mo, yung pag-iisip mo. Basta gawa ng ating Panginoon, no? Lahat yan nakakagaling, lahat yan nakakabuti, lahat yan maganda, masarap sa pakiramdam. Basta gawa ng ating Panginoon. Walang ginawa ang ating Panginoon na ikakalungkot natin, kakatulala natin na walang katuturan. Lahat yan may katuturan. Pwede ka matulala pero nakakapag-isip ka na ng mga bagay-bagay na gagawin mo sa buhay mo, plano mo sa buhay, diskarte mo sa buhay. Yan, pag may problema at na-stress ka, pumunta ka lang sa karagatan. Ako kasi minsan ganun mas masarap pumunta sa karagatan, tanawin mo, upo ka lang, tanawin mo yung karagatan. Masisilayan mo din yung araw na kumikinam sa dagat, no? Doon pa lang matatanggal na yung stress mo. Tsaka tumingin ka sa paligid. Pag may nakita ka mga puno, kung tawagin sabi nga nila, mas magandang tumingin sa mga puno, lalo sa kulay green. Lahat ng green maganda sa paningin. Ayan, isa pa yan sa nakakatanggal ng stress, ng mga pag-iisip. Tika lang sa kapaligiran, mga punong nagsasayo sa hangin, mga dahon, at mga kapaligiran, mga ibon, naghuhuni. Diyan matatanggal yung stress mo. Konti na lang, probinsya na, no? So ayun ang pinaka number 1 na nakakatanggal ng problema, stress. Chill, relaxing. Sa panahon ngayon masarap umuwi at tumira sa probinsya. Hindi tulad dati, nakakainip sa probinsya, sa Manila ka lang kasi wala yung barkada mo, wala din yung mga ginagawa mo, tapos maaga ka natutulog. Dito sa Manila lahat magagawa mo Pero ngayon, panahon ngayon, mas masarap sa probinsya. Kung ako tatanungin, sa probinsya ako. Basta may pera. Basta hindi ka lang maselan, masarap tumira sa probinsya. Kasi gulay, native na hayop, tsaka sariwa, no? Puro fresh. Kaya masarap sa probinsya. Tatatag yung katawan mo, lalakas. Iwas ka pa sa mga bisyo, iwas ka sa mga pagkain na hindi magagandang kainin, no? So lalakas yung pangatawan mo. So ayan, nandito na kami sa school na IKEA. Ayan, dito sa Asilina main building. Sige na, anak. Bye bye, love you. Yan po yung mabait kong anak at sweet na si Princess IKEA Roque.
Laging ganyan po yung mood niya tuwing umaga, kaya kailangan natin siyang pasayahin tuwing umaga. So ayan, Asilina. Ayan, Asilina School Montessori. Ayan. So ayan, kaya tuwing umaga dalawa lang yan, siya yung maiinis or ako. Hindi, syempre kailangan habaan natin yung pasensya natin sa mga bata, sa mga anak natin. So praying pa rin ako, praying kami na lagi kaming bigyan ng, ayan, yung lagi ko namin pinipray, lagi ko pinipray, bigyan kami ng mahabang pasyensya, respeto sa bawat isa. Ayan yung lagi ko pinipray. Kasi bakit? Umaga pa lang, pagising mo pa lang sa umaga, at sa bahay pa lang, dyan na masusubukan yung patient mo, yung respeto mo sa bawat isa. Kaya lagi ko pinagpipray kada gising, pagmulat ng mata, is bigyan ako ng mahabang pasensya at respeto sa bawat isa, pakumbaba, understanding. Kasi bakit? Pagising mo pa lang, gigising mo pa lang anak mo, syempre lagi mo silang pinagsasabihan tuwing gabi, maagang matulog para pagising hindi umiiyak at tinotoyo. Ang ending, nagpupuyat, matigas ulo, tinataguan kami ng cellphone, tsaka ayan, kunyari tulog, no. So nasanay na sila ng madaling araw na tutulog, kaya hindi namin maiwasan na magpuyat sila or makatulog ng umaga or anong oras, no, late na oras, kasi nasanay sila nung nakaraan na late na tutulog. Kung tawagin is insomnia, no. Kaya minsan doon pa lang, sa gabi pa lang, tapos sa pagising is nasusubukan na yung patient mo, tsaka yung respeto mo sa kanila, sa bawat isa, no. Papagalitan mo sila sa gabi, sa umaga pagising sinabihan mo na sila na huwag magpuyat, kasi pagising tutuyuin, hirap gisingin. Kaya ayan, doon pa lang subukan na yung pasensya mo. Kaya pag nag-iinit or nandiyan na sa time na yan at sa prosesong yan, is huminga lang tayo ng malalim, no? Break lang tayo ng malalim, then balik ulit sa gawain, no. Habaalan natin pasensya natin sa mga anak at sa sarili natin. Una-una sa sarili natin, sarili muna natin, ayusin natin, habaan natin pasensya natin sa sarili, then yun sa mga anak. Siyempre kasama na rin asawa, no. Siyempre hindi naman may iwasan, aminado naman ako hindi kami perfecto, nag-aaway din kami, debate rin kami, may hindi pagkakaintindihan. Kaya yan, lagi ko always prayer na bigyan kami ng mahabang pasyensya at respeto sa bawat isa, pakumbaba, understanding. Halos lahat pinipray ko para alam mo yun, yung mabago yung routine ng pag-uugali, ng pagkatao mo, ng buhay mo, masanay sa ganong gawain. Pag nasanay naman yun, okay na. Tawanan mo na lang lahat. Masarap mabuhay ng masaya, no, hindi stress, na hindi umiinit ang ulo. Masarap yung mapagbigay ka, magpakumbaba ka, at mabuting tao at mabait na tao. Ayan yung masarap sa buhay, ayan yung pinaka-treasure sa buhay na makakamtan ko. Ayan yung pinaka-treasure ko. Makamit ko lang yung masaya na ako. Siguro ayun yung pinaka-the best na achievement ko. Yung mga pera, yung mga trabaho, business, bonus na lang yan. Pero yung mabuhay ka na masaya at magpakumbaba, may respeto ka sa bawat isa, mahaba pasyensya mo, and tawag doon, mabuti kang tao, mabait kang tao, and yung pinakamahirap kunin, no, kayamanan. So yun lang, matutunan mo lang at magkaroon ka sa buhay ng sa puso mo. Syempre unang-una ating Panginoon ang gagawa niyan at magbibigay sa atin yan. Magkaroon ka lang ng Panginoon sa buhay mo, sa puso natin, magagawa natin yung mga bagay na hinihiling natin, no? Wala namang ibang makakagawa niyan, at hindi naman natin magagawa yan sa sarili natin, no? Medyo maliwanag, sikat na araw. Hindi naman natin magagawa sa sarili natin yun, kasi hindi naman tayo makapangyarihan, no? Tsaka hindi naman tayo perfectong tao. Kaya always tayong hihingi ng guidance at wisdom at healing at prayer kay Lord, na makayanan natin yung mga hinihiling natin, yung mga gagawin natin mga bagay-bagay, no? So siya lang talaga makakatulong sa atin, wala nang iba. So ayun, sabihin ko lang lagi, hindi ako perfectong tao. Sineshare ko lang yung mga nalalaman ko, sineshare ko lang yung mga karanasan ko sa buhay, na dati akong ganon, ngayon
natututo na ako at lumalawak na rin sa pagsunod sa Panginoon. So always prayer naman na mas lalo niya pa akong baguhin, mas lalo niya pa kami baguhin, mas lalo niya pa tayong baguhin, at maintindihan natin ang lubos yung banal na salita niya, and mas lalo pa natin makilala yung Panginoon, tsaka mas lumawak pa yung loob natin sa pananampalataya, no? So ayun yung lagi kong prayer. Kaya lagi ko sinasabi, hindi ako perfectong tao, hindi kami perfectong tao. Nagsishare lang kami ng buhay, ng experience, no? So sana makatulong, and ayun, ingat sa lahat, and God bless sa lahat. Nahatid ko na yung mga anak ko, then pag-uwi, linis na katawan, then kay Baby Brielle naman, no? So kailangan malinis tayo bago tayo humarap tumabi kay Baby Brielle, kasi maselan yung balat niya. So bantay naman tayo kay Baby Brielle kasi puyat siya. Maya pagising nun mga 12. Kaya pag uwi natin, linis, then bantay natin si Brielle, and idlip tayo, then sundo tayo mamaya ng 11:45 kay Prince, then kay Ikea 2:30. So dito na ako sa parking, no? Dito sa amin wala kaming parkingan. Ayun ang mahirap pag bumili ka ng sasakyan, talaga may parkingan ka. So di naman kami mayaman at di naman kami handa para sa parking sa ganong style. Kaya dito kami sa kabilang kalsada ng Himlayan Road, no? Tsaka ng Tandansora. Kung tawagin is Rocky 2 compound, then bagong kalsada. So dito free naman mag-parking dito, then kuha ka lang na maayos na parking tabi-tabi. So yun nga lang, ulan araw ang makukuha na sasakyan mo, then di may iwasan magasgasan ng mga nagtitrip. Wala tayong magagawa, dito natin pinipili, pero mahalaga is may parking tayo. So ito, yan, parking yan, buong ganyan, sa kabila yung parking yan. So dito ako nag-park, no, para medyo safety. Dito sa office ni Kong Marvic Copilar, no, para safety. Di naman gaano nananaway dito, kaya bibigyan tayo mag-park, kaya safety tayo. Salamat sa pa-parking. So yun lang po, magandang umaga, then have a nice day, have a good day. Ingat po sa lahat, lagi ko sinasabi, ingat po sa lahat, and always pray, and God bless. Hanggang dito na lang po yung una kong video. Sana supportahan niyo po itong unang video ko sa YouTube channel. Naway mapasaya namin kayo at makatulong kami sa mga sharing namin sa buhay at sa mga naranasan namin. Then subscribe lang kayo, then like and hit the notification, no, para kada gawa ko ng video is makarating sa inyo agad. Sana supportahan niyo po kami, and mapasaya namin kayo, and peace and just love. Always center natin si God sa ating puso, no? Yan. God bless. Daddy Ike's all around.